Let's all pray. How great thou art. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesukristo. Narito naman po kami muli upang aming bulay-bulayin ang inyong mga banal na salita, upang lalo naming makikita at malalaman kung gaano nyo po kami iniingatan, kung gaano nyo po kami pinoproteksyonan, kung gaano nyo po kami pinagtatanggol sa aming kaaway sa sanglibutang ito, lalo't na yung kaaway namin na hindi nakikita. Kaya pagpalain nyo po, Lord Jesus, ang aming devotional. Patuloy nyo po palakasin, pagtibayin ang bawat pananampalataya, bawat pag-ibig ng bawat isa dyan po sa inyo. Kung ang inyong mga banal na salita ay nagsasabi, who shall separate us from the love of God? Ganon din po ang aming pag-ibig sa inyo, dahil ito'y matibay, matatag, dahil sa kaalaman, dahil sa katalinuhan na inyong ipinagkaloob po sa amin, ay walang anuman at sino man makakapaghiwalay sa amin, sa aming pag-ibig din sa inyo. Lord Jesus, thank you for all these things. Surround us with your angels, cover us with your precious blood, so that no evil can harm us nor can disturb us. Kayo po nagsabi naman, hingin nyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 140, verse 6 hanggang 8 po. Praise the Lord. I said unto the Lord, Thou art my God. Hear the voice of my supplications, O Lord. O God, the Lord, the strength of my salvation, Thou hast covered my head in the day of battle. Grant not, O Lord, the desires of the wicked, further not his wicked device, lest they exalt themselves. Okay. So, dito natin makikita na David acknowledged that his Lord is his God. Sinabi niya po dito, I said unto the Lord, Thou art my God. Hear the voice of my supplications, O Lord. O God the Lord, the strength of my salvation, Thou art covered my head in the day of battle. Kung ating isipin, ilang taon naghari si David sa Israel. At ang kanyang paghahari ay puno ng giyera. Kaya nga hindi siya pinahintulutan na tatayo ng temple ng Diyos dahil yung kamay niya is bloody. Yung kamay niya is madugo. Dami siyang naranasan na giyera sa buhay niya. At kahit hindi pa siya nag-reign sa Israel, dumaan na siya ng maraming mga giyera. Isipin lang natin yung bata pa siya. Nung hinarap niya si Goliath, hindi basta-basta yun. Kung hindi lang yun sa protection, kung hindi lang sa pagsama ng Diyos sa kanya, ay mahirap siyang manalo kay Goliath. Pero yun lang ay isang patutuo that God is the God of David. Kaya ganoon din po sa buhay natin. Who is your God? Is it the Lord that He is, na kinoconsider mo that He is your God? So, therefore, kaya kinakailangan natin i-acknowledge ang ginawa niya sa buhay natin. Huwag nating kalimutan. Kahit si David, minimension na talaga niya kung paano siya pinoproteksyonan, paano siya tinulungan. I-consider natin yan. Isang bagay na maligaya ang Diyos that we believe Him and we consider that deliverance, salvation is from Him.
Ibig sabihin yan, God is really our God. Siya talaga yung Diyos natin na magbibigay sa atin ng deliverance, protection. At sinabi niya pa dito, grant not, O Lord, the desires of the wicked, further not his wicked device, lest they exalt themselves. See? Kaya, huwag mong hayaan, sabi ni David, na yung kanilang mga devices ay magtagumpay. Baka maya-maya sila ay magmamayabang. Ganon din po sa buhay natin. Alam mo si Satanas, pag yan ay makatalo sa atin, mahulog tayo sa pagkakasala. Kailan ba tayo matatalo ni Satanas sa gira natin dito sa spiritual? Pag tayo makagawa ng kasalanan, nako, mamayabang yan si Satanas. Magmamataas lalo yan si Satanas. Kasi siya yung nagwagi sa buhay natin. Pero kung tayo ay inacknowledge natin na meron tayong Diyos, na may kakayahan at may kapangyarihan na tayo ay proteksyonan mula sa kamay ng ating kaaway na araw-araw tayong tinutugis, araw-araw tayong hinahabol, araw-araw niya tayong pinagsisikapang tuksain. So, araw-araw din tayong proteksyonan ng ating Panginoong Diyos. Imagine that. There are how many years David did reign Israel? All in all, 40 years. And he started reign in Israel at the age of 30. So, ibig sabihin yan, daming mga gera ang kanyang naranasan. Kaya, kung hindi lang ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng shield, ano shield? Dami kayang pana ang lumipad sa gera nila. Dami kayang yung tinatawag na sibat ang lumipad para siya tatamaan. Pero anong nangyari? Anong sinabi niya dyan sa Psalms 18:35? Praise the Lord. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Yes. Imagine that. Kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng shield, baka maya-maya sa isang taon lang na kanyang paghahari sa Israel, sa sobrang raming gera ang kanyang hinaharap, baka patay na siya. Kaya ganun din po sa buhay natin. Daily, no? We face war. Pero hindi yung war sa material, literal. We face war against the devil, against Satan. Daily, we experience attack from our enemy. But God protected us. No? Proteksyonan tayo ng ating Panginoong Diyos. That's why nakasurvive tayo sa ilang taon, ang isang taon, ilang araw yan? 365. Ganon tayo pinoproteksyonan ng Diyos daily. Ganon din po sa buhay po ni David. Lalot na ito sa atin, hindi natin nakikita yung kaaway natin. Hindi ka makakailag kasi hindi mo makikita. Maiilagan lang natin siya pag sinamahan tayo ng Panginoon dahil nare-resist natin ang mga tukso. Nare-resist natin yung mga fiery darts of the devil. Nare-resist natin yung mga tinatawag na seducing and enticing spirit sa sanglibutang ito. Ano ba yung mga seducing na yan? Ano ba yung mga enticing spirits na yan? Yun yung mga fiery darts na kinakailangan natin sanggain. Anong pangsangga natin? Shield. Kaya nga sinabi ni David dito, Thou hast also given me the shield of thy salvation. Kailangan masangga mo yan. Masangga mo lahat ng mga tukso sa isip mo. Masangga mo lahat ang tukso sa mga mata mo. Masangga mo lahat ng tukso sa pakinig mo. Masangga mo lahat ng tukso sa laman mo. Kailangan natin ng shield mula sa Panginoong Diyos. Siya lang ang makapagbigay sa atin nito. At yung kanyang right hand hath upholdeth me. Ibig sabihin yan, kung hindi niya tayo i-strengthen spiritually and physically, baka maya-maya in the middle of the war,
sa ating pakikibaka laban sa dyablo. Baka hindi tayo makatagal. Baka matumba na tayo. Baka mabiktima na tayo. Kaya importante talaga yung Panginoon natin. Siya rin yung Diyos mo. Sino ba yung Panginoon? Di ba si Lord Jesus? Yung Lord na yan, si Lord Jesus Christ, siya rin yung Diyos mo. Praise the Lord. O, kailangan natin yan paniwalaan, kailangan natin yan paninindigan. Kaya nga sinabi dyan, the Lord is the same Lord which is God. They are one. Yung Lord na yan, tsaka yung Diyos, the same yan sila. Kaya si David, yan yung sinabi niya. O Lord, Thou art my God. Kaya lagi tayong tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tawag na tayo lagi. Lagi nating i-mention, Lord Jesus, save me. Dami na nating naranasan ng mga possibility na aksidente. Naranasan natin when we rebuke. Instead, we will be facing death. We could say death. Nung na-aksidente kami dyan sa Compostela, nakabangga ako ng kuliglig. Medyo malakas-lakas yun. Tinignan ko yung speed meter ko, nasa 80 Kasi I am about to overtake yung kuliglig na yan. Yung kuliglig na yan na i-overtakean ko, kung saan ako dumadaan, doon siya lumiko. So humarang siya ngayon sa daan ko. Yun, rebuke ako. Jesus name, pag-rebuke ko. Walang nangyari. Yung sumakay doon sa kuliglig na driver, walang nangyari na sugat. Yung sumakay nandoon sa likod ng kuliglig, mga 4 na tao nakatalon, walang nagalos man lang, wala. Kami naman na nakasakay sa sasakyan, bagamat yung pinaka-body ng L300 van na dinadala namin ay talagang tabas. Pero walang taong nasugatan. To God be the glory. So, ibig sabihin yan, when you rebuke and call upon the name of the Lord, i-deliver ka niya from the hand of the devil, from the hand of the death. Hindi lang yan, marami pa. Magbabiyahe tayo, may mga almost na mapapahamak tayo, but when we rebuke, di ba naalala niyo si Brad Chris? Nagbiyahe yan from Jensan, papuntang Davao, dala niya yung truck niya. Tapos may lasing na tumawid yan sa Banate. Bumalik doon sa kanyang inilagan ngayon ni Brad Chris kasama yung brake. Umikot yung truck niya. Tapos yung dulo ng truck niya, lumitaw na doon sa pangpang. Kung isipin mo, dapat mahulog siya sa bangin. Pero nakarebuke si Brad Chris. Umikot lang yung truck na dinala niya na Isuzu, parang Isuzu forward, wide na forward. Umikot lang. Nakita niya yung bangin na dinaanan niya pag-ikot ng sasakyan. Mabuti. Wala. Hindi nasagasaan yung lasing. Siya naman hindi napahamak. So, basta mag-rebuke tayo. Kaya ganun ka-importante yung ating pag-acknowledge sa Lord na yan na ating God. Praise the Lord. Siya yung magbibigay sa atin ng shield of salvation. Yung kanyang right hand will uphold us. Yung gentleness niya will make us great. Kaya dapat tayo, bago tayo malis, acknowledge Him as our Lord and that He is our God that is able to shield us. Acknowledge that and claim it para wala na tayong katakutan paglabas tayo. Kaya mahirap maglabas walang prayer, walang acknowledgement sa ating faith dyan sa Diyos. Kasi lalabas ka ngayon, daming mga tinatawag na fiery o flying darts na hindi mo makikita. Pag hindi ka proteksyonan ng Diyos, magtaka ka na lang, magsakit na lang yung ulo mo, magtaka ka na lang, mag-isip ka na ng masama, magtaka ka na lang, hinihila ka na doon sa tukso. Yung pala, operation na ni Satanas yan sa buhay mo, na hindi ka kasi nag-pray. Kaya kailangan, kapag sinabing mag-pray ka,
you acknowledge His Lordship and you acknowledge His being your God, then claim. Para wala kang katakutan, basahin natin yan. Psalms 27:1. Praise the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Yes. So, ibig sabihin yan, you have to acknowledge that He is your light of your salvation, that He is your strength of your life. Kaya wala kang dapat katakutan. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is the light of my life. The Lord is the strength of my life. So, ibig sabihin yan, acknowledge Him. Believe Him. Claim His strength. Claim His power. Gamitin mo yan because that is His promise. Masaya kasi ang Diyos pag kiniklaim natin yung kanyang mga pangako. Alala niyo yung mga instruction ni Jesus sa Revelation. Ang kinin ninyo ang aking mga pangako. Kaya si Pastor Samuel Gabre para pag-alis yan kasama ang mga crusaders. Crusaders! Claim your verses in your prayer. Ikaw, anong verse ang claim mo? Psalms 23. Ikaw, Psalms 27. Ikaw, Psalms 121. Mabilis ka talaga. Kailangan marunong kang mag-memorize sa mga promises ng Diyos. And you have to acknowledge that. You have to claim it. Tingnan mo, paglabas, pagpasok. Natapos na lang yung term ni Pastor Samuel Gabre sa paggamit ng Diyos sa kanya. Wala akong nabalitaan na kahit isa sa crusaders yan na natamaan ng napahamak kahit naman sa kanilang mga lakad. Ganon. Praise the Lord. Ganon din po sa buhay natin, lalot na ngayon. Ano ba lang kaibahan pag nalalapit ng babalik si Lord Jesus? Si Satanas, maikli na lang yung time niya. Kaya nga, galit na galit siya. Kung maaari lang double time, triple time pa yan, fourfolds pa. Yung pagsisikap niya against us. Tayo, meron tayong Diyos. Meron tayong Lord, meron tayong Panginoong Hesukristo na able na magbigay sa atin ng shield. Alam niyo kung di tayo dipinsahan, bakit si Digong bumibili ng mga gamit sa ibang bansa na marunong gumawa ng barko, gumawa ng armas, gumawa ng eroplano? Bakit siya nagbili? Importante yan that is defense of your country. Defense yan dipinsa yan Kaya kung sakaling merong aapi dito, kaya niyang dipinsahan yung kanyang country, which nandyan yung kanyang mga people, the citizen of the Philippines. Tayo. Kaya dipinsahan. Isang obligasyon ng presidente to defend and make a defense for his country. Yan. Ganon din ang Diyos natin. Anak tayo niya, naglilingkod tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya. It is His obligation and duty to defend us from our enemies. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalm 62 verse 2. Praise the Lord. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Oh, you see? He is my rock. He only is my rock and my salvation. He is my defense. So, ibig sabihin niya, nobody and no one can defend us from the situation against the devil, against Satan. Wala nang iba. Yun lang, mag-request sa atin, mag-cast out ng demons. Kaya nga nung si Kasot, nag-request yung asawa, Pastor, puntahan mo yung bahay namin. Kasi balita ko yung masamang espiritu nandoon sa bahay namin sa Don Marcelino. Kasi pinasara namin yung pintuan. Pag alis ng nagsara, bumukas ng sarili. Wala naman tao doon sa loob. Binalikan niya, sinarado niya. Hinihintay-hintay niya, hindi naman bumukas. Pagtalikod niya, tsaka pa bubukas. Pagbalik niya ngayon para isarado niya, hinila na naman palabas. Naghilahan sila ngayon sa masamang espiritu.
Yun. Nung pagpunta namin doon, may pastor doon, na pastor nila mismo, na gustong sumama sa amin pag-cast out. Kaya tinanong ko, Pastor, ready ka ba talaga? Siyempre, pastor eh. Oo, ready ako, pastor. Ready ako. Pastor ako eh. Sure ka? Oo, sige, sama tayo. Yun. Pag-cast out ko, alam mo, sino yung mga kasama ko doon? Mga anak ng Diyos, isa doon, si Brad Chris, sino pa yung iba? Lumipat yung masamang espiritu, pag-cast out ko doon sa bahay, lumipat doon sa pastor. Kaya sabi ni Brad Chris sa akin, Brad Chit, ang pastor na pasukan. Nako, pagtingin ko sa pastor, para nang kinukurentihan. Wala na. Malapit na siyang matumba. Gumagano'n na siya. Takbo ako, niliyans ko, nirebuke ko. Pag-rebuke in Jesus, get out, Satan. Wala na. Lumayas. So kung hindi ang Diyos magbigay sa atin ng power, kung hindi ang Diyos magbigay sa atin ng defense, who are we to cast them out? Who are we to command, to be driven out, na lalaya sila? Kaya ganoon ka-importante, ang Diyos natin, ang Panginoon natin, siya yung ating Diyos. Siya yung ating defense. Siya yung the only rock. The only salvation. Siya lang. Wala nang iba. Kasi wala nang mas greater sa kanila. Siya lang. Kaya nga sinabi diyan, you can overcome them, referring to the devil. Because greater is He, referring to Jesus Christ. Greater is He that is in you. So if you claim Jesus as your Lord and your God, He is greater than your enemy. Sino palang mas greater doon sa langit kaysa kumpara mo kay Lucifer? Sino parang mas greater sa kanya? Di ba ang Diyos? Praise the Lord. Dito sa lupa, sino mas greater kay Satanas? Ang Diyos din. Sino siya? Si Lord Jesus Christ. Kaya tinan mo si Lord Jesus pag mag-cast out ng evil spirit. Manginginig talaga yung masamang espiritu. That's why the Bible says, do you believe that there is only one God? That's good and you are doing well. Even Satan believe and tremble. Tingnan mo si Taning. Pag kakas out ni Jesus, nagtitremble sila. Nanginginig sila. Kaya ganun po. Kaya mapalad tayo. If we always pray, if we always claim, if we always acknowledge that our Lord is our God, He is the only rock. He is the only salvation. He is the only defense we can have. Kaya sa ating mga hindi nakikita ng mga kaaway, pag hindi tayo mag-claim sa Kanya, baka maya-maya uuwi tayo sa bahay, wounded soldier na tayo. O kaya uuwi tayo, lalabas tayo ng bahay, vertical, pagpasok mo, horizontal ka na. You are already dead spiritually, meaning to say. It's not a joke, no? To survive in these perilous times, in these last days. Kaya si David, before he become a king, and before he faced Goliath, meron na siyang karanasan sa buhay na nagtagumpay. Yun yung ginamit niyang testimony kay King Saul. Sigaw na si Goliath, "Hoy! Mga duwag! Bakit walang pumupurward dito para labanan ako? Mga duwag kayo. Pumili na kayo. Sino yung inyong ipaharap sa akin para maglaban kami? Pag ako ang natalo niya, kami lahat itong kasamahan ko maging alipinan ninyo. Pag siya ang natalo ko, kayo ang aming maging alipin." Ay, takot na takot. Takot na takot si King Saul kasi nag-separate na yung Spirit of God sa kanya. Wala na siyang power. Eh, nandoon, in-anoint si David. Anointed na siya. Nandoon na yung Spirit of God sa kanya. Naka-prepare na, nakaabang na sa kanya that he will be the next king of Israel. Pero hindi pa siya naghari noon. Bata pa siya. Yun. Anong testimony niya? Basa. 1 Samuel 17:36 hanggang 37. Praise the Lord.
Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Yan. Tsaka pa siya pinayagan. Dahil sa kanyang karanasan, dahil sa kanyang testimony. So see, because God was with David. Kung wala ang Diyos sa kanya, wala siyang defense. Kung wala ang Diyos sa kanya, wala siyang rock, strong foundation. Kung wala ang Diyos sa kanya, wala siyang salvation. Kaya sa kanyang testimony, you are only my rock. You are only my salvation. You are only my defense. Okay. Tested and proven in his life. Ganoon din sa buhay natin. Di ba? Tested and proven na. Yung mga posibilidad na kapahamakan na dapat mangyari sa atin. God defended us. Dinipinsahan tayo ng Diyos from our enemy. Makita man o hindi man makikita. Visible man or invisible man. Kaya ganun po ka-importante ang buhay natin sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord. You know, there was a time that David was caught in the hand of his enemies. Nahuli na siya ng mga kaaway niya. Pero bakit? How come? How God delivered him from their hands. How God defended him from the hand of his enemy. And his enemies become his friends. Di ba sinabi sa Bible? If a man's ways please the Lord, he can make his enemies to be at peace with him. Basta yung daan mo, maka-please sa Diyos. Kahit yung enemy mo, pwede silang maging mapayapa sa iyo. Maging makipagkaibigan yan sa iyo. Magbibigay pa yan sa iyo ng mga blessings. Praise the Lord. Imbis nakawan ka, imbis kunan ka, sila pa yung magbibigay sa iyo. Ganun yung power of God. Basa. Last verse. 2 Samuel 8:6. Praise the Lord. Then David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became servants to David and brought gifts. And the Lord preserved David whithersoever he went. You Praise see, the Lord. Syria yan. Mga kalaban niya yan, pero naging kaibigan niya. Naging mga servants pa niya at nagbigay pa ng gifts sa kanya. Saan man siya pupunta, the Lord preserved him. So siya yung nagpipreserve sa atin. He will preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. The sun will not smite you by day, nor moon by night. He that keepeth you will never slumber nor sleep. So, ganon tayo ka privilege. No? We are so blessed, mapalad tayo. Bulahan kayo ta. Dahil meron tayong Panginoon na ating Diyos na suma sa atin, laging nakiguban ka na to. Hindi niya ta pagabiyaan. Dipinsahan yun ta niya. Hindi talaga tayo niya ihungit sa baba sa kaaway. Muna, before leaving your house, pray. Before going anywhere, pray. Pray lagi. Acknowledge, Lord, you are my God. You are my defense. You are my rock. You are my salvation. You are my protection. Yan ang dapat natin gagawin lagi. Praise the Lord. So wala kang dapat, hindi ka matatakot. Kung wala kang takot, hindi ka magkaroon ng anxiety. Kung wala ka anxiety, hindi ka madidepress. Pag hindi ka ma-depress, you are healthy. So, ibig sabihin, if you are healthy, you can perform more for God. Ganun po. Ayaw ng Diyos na maging disabled tayo. Gusto ng Diyos maging well-able tayo. Kaya anong sinabi ni
Paul, God made me able minister. Praise the Lord. Gagawin niya tayong able ministers. Kaya magsikap tayong lahat, lagi nating i-claim ang kanyang mga pangako that our Lord Jesus Christ is our God. Siya yung strength natin, siya yung salvation natin, and He will cover our head. No? I-cover niya yung head natin sa mga bala ng spirito ng mga masamang espiritu. May mga bala yan sila. Na pag yan ay tumama sa ulo mo, matiriring ka. Anong matiriring ka? Hindi mo na alam anong decision dapat gawin. Pag hindi mo alam yung decision dapat mong gawin, magkakamali ka ngayon sa pag-decide, dyan ka na, mahuhulog sa tukso. Pag mahulog ka na sa tukso, hindi ka na bibitawan ni Satanas. Wala na. Kaya, if God will not cover our head, we cannot survive in this time, in this present world. Kaya, prayerful, acknowledge, Lord, that He is your God. Para tayo ay wala nang dapat maglabas tayo saan man tayo pupunta. Ano mang invitation, ano mang challenge, ilalagay sa atin, we can face them. I know who holds my tomorrow. I can face tomorrow. Praise the Lord. Because I know who holds tomorrow. Alam natin kung sino naghahawak sa ating kinabukasan. Kaya napakadakila ng ating Panginoon Diyos. So in-adjust ko po yung time ng devotional natin. We are changing our schedule. Instead of 6 a.m., gawin na natin 5:30 or less. Or minsan maglampas lang tayo ng 5:30 konti, pero wag na nating paabutin ng 6 o'clock. I want earlier, the better. Praise the Lord. Para at least hindi pag-aanong nakakasilaw yung araw. At least tapos na tayo sa ating devotional because we started as early as possible. To God be the glory. So we should be thankful to God for His protection, for the preservation, yung pagbigay sa at paghatag sa ato og protection, pagpreserbar nato. Kamo nga naay mga anxiety, kulang mo og pag-ampo. Ampo gayod kanunay. Og paminaw kanunay sa pulong sa Dios. Ayaw itugot si Satanas. Magmadaugon sa imong kinabuhi nga maghuna-huna na lang ka og suicide. Ayaw. Lahat na nag-suicide, diretso yan sa impyerno. Bakit? Unang-una, he refused to believe God that He is your deliverer. Ikalawa, you have committed murder because you kill your own self. Kaya never magpadala sa anxiety, never magpadala sa depression. That is an attack of the devil. Come closer to God. Duol sa Ginoo. Ayaw, good. Pag distansya, gikan sa Diyos. Dikit sa Diyos. That's why Jesus said, except you abide in me, you can do nothing. As the branch, except abide. Gawas ka mo magpabilin ka na ko, wa mo'y mahimo sa inyong kaugalingon. Gawas ang sanga, magpabilin sa punuan, di gid siya magbunga. Maupod ka mo, kung di mo magpabilin na ko, di gid mo makaangkon sa kadaugan. So muna, yan ang gusto ng ating, ito yung ibig sabihin yan. Why David? He reigned over Israel 40 years. And yet, kahit isang bala, wala nakatama. Kahit isang pana, kahit isang bangkaw, kahit yung sword. Alam mo yung sword, masakit yan. Pag natamaan ka noon, ako, ang sakit niya. Iba pa naman ang sword noon. Talagang mararamdaman mo talaga yung sakit. Basahin natin yan. Meron yan dito na nililigtas siya sa masakit na sword. Basahin yung Psalms 144 verse 10. Psalms 144 verse 10. Sige po. Praise the Lord. It is He that giveth salvation unto kings, who delivereth David his servant from the hurtful sword. Yes, from the hurtful sword.
daming mga hurtful sword na sinangga niya. Iniwasan niya, but he successfully defended his own self, but not by his own ability or power, but by the power of God. Ganon din sa buhay natin. Kahit anong iwas natin sa mundo, if God will not defend us or make a defense for us, wala tayong magagawa. Kaya to God be the glory, we survive in this moment since we serve God, and He will defend us again and again until the end. Kaya let us acknowledge our Lord as our God. Praise the Lord. Huwag nating kalimutan yan. Lagi nating gawin yan ng buong puso. So, nagpapasalamat ako kay Lord Jesus dahil yung nagpa-pray dito last Saturday ay nakaka-recover na po siya. Nag-share siya sa akin kaninang umaga. Tito, pamangkin ko yan. Nakikinig po ako ngayon sa inyong video sa YouTube. Sige, praise the Lord. Nung natapos na siyang nakakinig, sabi niya, Tito, ang sarap pala ng pakiramdam pag ikaw ay nasa Panginoon. Sabi ko sa kanya, tinawag ka ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tinawag ako, timing talaga. Marunong na akong makinig. Yung bang matured na siya ba, makaunawa na siya. Napapasalamat daw siya na, sabi ko, God's time is always perfect. Salamat, Panginoon, sabi niya. Na yung time mo talaga is perfect sa buhay ko. See? Ano yan ha? Rapper? Yung pamangkin ko yan, rapper yan. Alam niyo rapper? Yung nagko-compose ng parang kanta pero parang iniistorya. Oo, magaling yan. Talagang sumasabak talaga yan sa mga ano dyan. Pero nung sinabihan ko siya na huwag ka nang magkanta ng worldly. Opo, Tito, sinurrender ko na ang lahat sa buhay ko. Ngayon, magko-compose ako ng awit para sa Panginoon. See? Praise the Lord. Para din kay Brother Paul. Oo. Huwag niyo nang i-advertise yung inyong mga kanta noon. Kasi ang nag-glorify yan si Satanas. Kailangan ang inyong i-introduce sa buong mundo yung ating new life in Christ Jesus. Praise the Lord. So, Brad Paul, mag-compose ka. Hingi ka ng wisdom sa Panginoon. Yung awit para sa Panginoon. Marami kang makikreate niyan dahil sa pagbago ng Diyos sa buhay mo, you can have more words to describe about God. How loving, how good is God sa buhay mo dahil niligtas ka niya sa kapahamakan, kamatayan, kasama ng asawa mo, binago yung buhay niyo, in-enlighten kayo. Dami tayo madidescribe. Praise the Lord. Lalo't na ikaw na meron kang karanasan sa buhay, how God saved you from the hand of the power of the devil. Kaya, to God be the glory, napakadakila ng Diyos sa buhay natin. That's why hindi mahihinto yung ating testimonyo, yung ating pagpapahayag ng kanyang greatness, goodness, kindness sa buhay natin. Kaya purihin natin at luwalhatiin natin ang Diyos ngayon at magpakailan paman. Alam mo yan si Endad, chain smoker yan. Nung since na naprehan siya dito, doon huminto yung kanyang pagsisigarilyo. Doon pa lang, ilang araw pa lang mula ngayon. Sabi ko, patuloy ka sa Word of God para hindi na maputol yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya sarap, sabi niya, sarap pala. Ngayon ko lang naranasan ito, Tito. Ang sarap pala ang buhay na nasa kamay ng Panginoon. Walang kasing tulad. Talagang ganun. Dinescribe niya talaga. Kaya timing talaga, Tito. Dumating yung tawag niya sa buhay ko na marunong na akong umunawa sa aking napapakinggan. Sabi ko, praise the Lord. God bless you po. Kaya tayong lahat, pare-pareho tayo, pinagkalooban ng Diyos ng privilege to be saved, to be enlightened, to be delivered from the hand of the enemies. So, acknowledge Him as your Lord, as your God, and claim His promises
Every time you go, every time, saan man tayo pupunta. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! Sidalangin po tayo. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, Panginoong Hesus Kristo. Kahit pa man sa spiritual understanding na pinagkaloob niyo po sa amin, that we should acknowledge you, which is our Lord and our God, which is our defense, which is our salvation, the only rock sa buhay po namin. Dahil kayo lang ang may kakayahan tumumba kay Goliath na si Satanas sa buhay namin. Kayo lang may kakayahan na magbigay sa amin ng helmet of salvation, that you will cover our head every time, every moment, 7 days a week, 24 hours a day. Kaya Lord Jesus, sa umagang ito, manguna po kayo sa aming mga gawain. Pagpalain niyo po ang aming pagbisita doon po sa buhay sa ama ni Brother Bernard, at mag-bless po kayo, Lord Jesus, kahit paman sa lahat ng mga gagawin ng inyong mga anak dito sa compound, lahat na magtatrabaho, lahat na manatili sa kanilang tahanan, lahat na mag-aaral ng inyong mga anak, lahat po ng mga magbabiyahe. Bigyan niyo po kami ng inyong protection, balutin niyo po kami lagi ng inyong banal na dugo, samahan niyo po kami ng inyong mga anghel, at yung may mga karamdaman, patuloy niyo po silang i-comfort, patuloy niyo po silang pagalingin, patuloy niyo po silang pagtibayin ang kanilang pananampalataya dyan sa inyo, na hindi ito bababa ang antas, kundi lalong mag-abound ang faith ng bawat isa sa inyo. So that Paul said, when I am weak, I am strong. Kaya marami pong salamat. You dismiss us now with your blessings. You preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless.